Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung kailangan mong gawin or kailangan handa ka kapag terminate ka ng amo mo? So dito sa Hong Kong guys is legal yung mag-terminate ng mga katulong, lalo na kapag ayaw nila sa katulong or mabigat yung loob nila. Ganon din yung mga katulong. Pwede silang mag-terminate ng contract nila pag ayaw nila sa amo nila. And yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi halos ang mga siguro 60% ng mga katulong dito is takot sa mga amo nila kapag terminate sila. Marami akong nababasa, marami akong na kapag terminate sila ng amo nila, pag sinabi ng amo nilang lumayas ka dito, bumaba ka, wala kang perang madadala kasi ganyan, bago ka lang, ganyan. So, nauuto sila or naniniwala sila and ayan, umaalis sila sa bahay. Kayo guys, kapag alam nyo yung karapatan nyo, huwag kayong umalis sa bahay. Ang gagawin nyo is tumawag kayo ng pulis kasi takot yan sila sa mga pulis. Babayaran kayo niyan nila sa harap ng mga pulis. Kaya marami ako nakikita na pagkatapos, kasi kung hindi ka sinahura ng amo mo, tas umalis ka sa bahay, ang punta mo niyan, magpapalabor ka pa, abutin ka pa ng ilang buwan bago maasikaso or manalo ka sa amo mo sa kaso na ganyan. Pero kapag hindi ka lumabas ng bahay, tumawag ka ng pulis, sabihin mo, hindi ako lalabas hanggat hindi mo binibigay sa akin yung sahod mo, tas ayaw pa din, tumawag ka ngayon ng pulis na papuntahin mo dyan, ora mismo guys, babayaran ka nila ng kapag sa harap na ng pulis. Takot yan sila kasi mas mabilis yung process kapag pinuntahan ka mismo ng pulis, and takot yan sila sa pulis, sa totoo lang. Kasi yung mga pulis dito hindi katulad sa atin sa Pinas na nababayaran, na uuto, na aanhan ng under the table. Dito is may mga dignidad yung mga pulis dito. Kaya takot yung mga amo. Ayan. Kasi pwede silang ma-blacklist and hindi na sila makakuha ng katulong kapag mismo yung police yung may report. Ayan. So, next, ano ang mga karapatan mo kapag ikaw ay katulong and umalis ka sa bahay ni amo? Kung ikaw naman ay nag 1 month notice, nagbigay ka ng papel sa amo mo na halimbawa ngayon is March 12, and then lagay mo dun sa papel na aalis ka or ang last day mo ng trabaho is April 12, ibig sabihin 1 month, binigyan mo sila ng 1 month notice. Ang mangyayari ngayon is babayaran ka nila ng sasahurin mo mula nung nagbigay ka ng notice March 12 hanggang April 12 is sasahurin mo yun. So ang total nun is 1 buwan na sahod. So ang makukuha mo bago ka bumaba sa amo mo is 1 month na sahod mo ng March 12 to April 12, and then ticket, and then allowance. Yung iba is 100 yung binibigay, sa akin is 200 yung binibigay na allowance ko, transportation allowance, and kung may annual leave ka, babayaran nila yan sa'yo. Ayan. So, yan yung mga babayaran nila kapag umalis ka sa bahay ng amo mo and nag 1 month notice ka. Kapag naman nag-break contract ka, ikaw nakatulong ang nag-break ng contract, is babayaran mo yung amo mo ng 1 month mo na sahod. And then, yung amo mo naman, yun naman, yung on the spot terminate, and ikaw yung nag-break ng contract on the spot. So, babayaran mo sila ng sahod mo na 1 buwan. And then, ngayong araw mismo, pagbigay mo ng letter, baba ka na kaagad. So, ganun yung mangyari nun. Kaya, yun yung tinatawag na on-the-spot termination. So, ang naman nun is, yung amo mo is babayaran ka niya ng ticket, tapos yung transportation allowance papunta sa airport, and then, kung may annual leave ka, babayaran nila yan sa'yo. Ayan yung kaibahan ng on the spot. Pag yung amo mo naman yung nag on the spot terminate sa'yo, pabor yun sa'yo kasi bibigyan ka niya ng 1 month na sahod. Halimbawa, ang sahuran mo is March 2, pero terminate ka niya March 15 on the spot. So, ibig sabihin yung March 2 tsaka up to 15, isasahurin mo pa yon. Halimbawa, yung sasahurin mo dun is mga nasa 15,000 lang sample sa pera natin. So, 15,000, and then bibigyan ka pa nila ng another 1 month na sahod kasi nga in on the spot ka nila ng terminate. And then bibigyan ka nila ng kung
lagpas ka na 3 buwan, may annual leave ka na, and then yung isa is transportation allowance. So, yan yung kagandahan kapag ikaw yung binrake ng amo mo or in on the spot. Kaso nga lang guys, yung iba, mga amo is mga buraot or maduga. So, hindi sila nagbabayad ng on the spot. Sasabihin nila ganito, may utang ka sa bangko, so ganyan, ginamit mo yung pangalan namin. So, ikaw pa yung madidihado nito kasi ganyan. Ikaw yung makakasuhan. So, yun yung pantakot nila sa katulong. Kaya, yung katulong is bumababa na sa bahay kahit hindi nababayaran. Ang problema nun, pag nagpunta ka ng labor, mag-aasikaso ka pa, ang dami mo pang asikasuhin para lang mapabayad yung amo mo. So, mahirap yung ganun. Kailangan, kapag nagsettle kayo ng mga ganyan, tapos may kulang, wag ka nang bumaba. Wag kang bumaba hanggat hindi fully paid or bayad lahat ng mga serbisyo mo. So, tsaka ka na bumaba pag cleared na lahat. Pero pag hindi, wag kang bumaba. Tumawag ka ng pulis kung maaari. Kasi ang iiwasan mo is yung magkandaleche-leche pa ba. Katulad ng ibang mga nababasa ko na bumaba sila agad nung pinababa sila ng amo nila. Pinak na yung mga gamit nila, tapos tinapon sa labas ng bahay. Tapos sabi, umalis ka dito, ganyan-ganyan. Umalis sila. So, tsaka ngayon sila pumunta sa labor pagkatapos. Ang problema, mag-aasikaso ka pa. Aasikasuhin mo pa, marami pa. Tatambay ka pa dito sa Hong Kong para lang mapatunayan na wala kang sala and yung amo mo is magbabayad. Hindi katulad kapag pinapulis mo yan sila, on the spot, babayaran ka ng mga yan. Yun yung kaibahan. Ayan, next is, may nabasa ako kanina na katulong siya, tapos pinapababa siya ng amo niya alas 9 ng gabi, tas ayaw niya bumaba. Ayoko bumaba, ganyan-ganyan, bahala kayo dyan. So, tinawagan niya yung pulis. Ngayon, nung nasa kwarto na siya, pinapababa pa rin talaga siya ng amo niya, tapos sinabihan niya yung amo niya na antayin mo, pupunta na dito yung pulis. Nung nalaman ng amo niya na tumawag na siya ng pulis, yung mga gamit niya na nandun na sa pintuan, pinangbalik ng amo niya doon sa loob ng kwarto. So, kapag mga ganong issue guys, wag niyong sasabihin kung hindi naman maaari or kung hindi naman dapat sabihin, wag niyong sabihin na tumawag kayo ng pulis kasi mas makakapaghanda sila. Kapag may katarantaduhan na ginawa yung amo niyo, sekreto niyo kapag tumawag kayo ng pulis. Dapat alam niyo yung batas guys, kasi dito sa Hong Kong, sarili mo lang yung kalaban mo or kakampi mo. Ayoko ng mga ibang mga katulong na alam mo yung problema nila, ipasa nila sa ibang tao, problema nila, alam na nila kung ano yung dapat, pero ibibigay pa nila sa'yo, tapos ikaw pa yung magsusolusyon, ikaw pa yung na-stress ngayon kung bakit tanga-tanga, ganyan, kasi nga, yan, yung ganyan ginawa, umalis ng tapos tatanungin kung alam mo na guys, magbasa kayo, bago kayo pumunta dito sa Hong Kong, will kayo, knowledgeable kayo. So, dapat alam nyo, ako lahat, kinalikot ko lahat yan, sinearch ko lahat, para hindi ako pagdating dito, maging madugaan ng amo ba. Naawa ng Diyos, kapag ganyan yung ugali mo, makikita ng amo mo na alam mo yung rules, takot yan sila, or ilang. Katulad nung nakaraan, dahil dito sa ngipin ko, nagkaanuhan kaming dalawa, hindi rin ako magpapatalo, kasi nga, sinabi ko na sa kanya na, mayroon nga akong pupuntahan na doktor, bubunutin na to bukas, gusto niya doon sa kanila, so ayan, nangyari, ang laki ng babayaran. Tapos, pero naghanda naman ako ng bayad, pero nakipagsagutan pa talaga ako kung pwede hindi na ako tumuloy doon. Kasi nga, ang mahal-mahal, ganyan. Tapos, napapaisip siya na may problema siya kasi nga parang siya yung nasisisi. Hanggang sa huli, sinabi niya na siya daw yung mag-shoulder ng bayad kasi karapatan or daw yun, daw ng loan na ang mga katulong is pag nagpa-medical, ganyan-ganyan, amo yung magbabayad. So, yun. Tapos tinanong niya ako kung hindi ko alam. Sabi ko hindi, ang alam ko lang insurance lang yung nyo, sino-shoulder nyo. So yun lang yung sabi ko, totoo naman talaga. Yun lang yung time na wala ako masyadong idea. Meron naman konti kasi nung nag-post ako, may nag-comment sa akin kasi nagtanong ako kung saan yung murang pabunutan ng ngipin. Tapos may isang doon, helper na nagsabi na yun nga sa Saiwan ho. Tapos sinabi niya din sa akin na dapat hindi ikaw yung magbayad ng bill sa ngipin mo kasi sagot yan ng mga amo. So, medyo may idea na ako pero hindi ko masyadong pinansin. Yun pala totoo guys. Pero yung ibang amo is maduduga. Yun nga, ayaw nilang gumasto. So, yung insurance, yun lang. Pag lumagpas ng insurance, ikaw magbabayad. Sa akin dito, wala akong binayaran kahit isa. Tapos may mga gamot pa ako, mga ganto-ganto.
Tapos yung isa nito is yung pang pang sakit ng ngipin. Napaka-effective niya. Hindi ko siya iniinom kasi gusto kong dalhin pa uwi ng Pilipinas. So isa lang yung nainom ko. Pero ngayon masakit yung ngipin ko. Ayan, pero hindi ko kaya naman ata. Ayan, so kailangan may idea kayo kung ano yung mga nyo kapag terminate kayo. Kasi nga mahirap guys, madudugaan kayo, maagrabyado kayo pagka ganyan, tas magpapalabor kayo, another pagod, puyat, ganyan, ng oras, sayang ng oras. Pero pagka doon mismo sa bahay ng amo mo, hanggat di ka lumalabas ng bahay, shoulder ka pa rin nila. Kaya hanggat nandun ka, tawagan mo yung pulis, ganyan, papuntahin mo, ganyan. So, dapat maging matapang kayo ba? Kasi wala kayong ibang asahan dito. Kahit ano namang sumbong nyo sa akin na ganito yung nangyari, ganyan, wala akong magagawa, hindi ko kayo matutulungan. Kailangan yung sarili nyo, tulungan nyo na, yan, lumaban kayo kapag alam nyo nasa tama kayo. Yung bata nga kanina, napiko na ako sa ginagawa niya. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, napapagod na ako sa'yo. Sabi ko ganun sa kanya. Hindi ka na nakakatuwa. Sabi niya, totoo ba yan? O niloloko mo lang ako? Sabi ko, totoo yan. Napapagod na ako sa ugali mo. Pagod na ako. Sabi ko ganun sa kanya. So, nanahimik siya. Hindi ko lang alam kung nagsumbong siya sa mama niya. Pero pagod na talaga ako. Pakisamahan yung bata. So, ayun. Nakaka-challenge yung pagiging katulong. Pero, buti nga ngayon yung amo kong lalaki is umalis ng bahay. So, yung mga pagkain namin ngayon is madali lang lutuin kasi nga yung lalaki lang naman yung hinahandaan masyado ng amo kong babae ng pagkain na masustansya. Pero pag sila na bara-bara na yung pagkain nila. Ayan. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.